Ayo, what's up? Welcome back din sa ating childhood sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin etong ginagawa ng China ngayon na kung saan ay magtatayo ng deep sea research facility sa South China Sea, at ang China at Taiwan ay nagkakainitan nga ba? Yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa channel ni kapatid ni John Reps. Shoutout sa iyo tol. Nandiyan po sa ibaba yung link mga tol at don't forget to subscribe po sa kanyang channel at dun sa isa po nating channel nandiyan din po sa ibaba yung link. At syempre maraming salamat muna sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa inyo mga tol. Maraming salamat po sa mga nagla-like ng ating video. Maraming salamat. Alright, so wag na natin patagalin to. Umpisaan na natin. Let's go! Inilabas na ng China ang mga unang detalye ng isang ambisyosong plano para bumuo ng... Ambisyoso talaga. Ambisyoso talaga yan, China na yan, isang underwater facilities para sa pananaliksik sa ilalim ng karagatan ng South China Sea. Isang pasilidad na maaaring tirhan umano ng mga Chinese scientists. At sa ibang balita, nag-deploy ang China ng 32 sasakyang panghimpapawid kahapon sa palibot ng Taiwan bilang bahagi ng joint combat drills na kaagad namang kinundinan ng Taiwan, kung kaya't ang militar ng Taiwan ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga puwersang pandagat at panghimpapawid na handa umanong tumugon ng naaangkop kapag nagkamali ang China. Alam nyo mga kababayan, nakakatakot na itong ginagawa na to ng China. Naalala ninyo, napabalita na kung saan magtatayo rin sila ng kanilang base dyan po sa buwan. So, magpapadala din daw sila ng mga researchers dyan sa buwan at magtatayo sila ng base na pwede rin daw tirahan ng mga tao maging sa Mars, at magpapalipad din sila ng napakaraming mga satellite mga tol. At ngayon karagatan naman yung gagawa nila ng facility dyan sa South China Sea. Medyo nakakakaba yung mga ginagawa ng China na to mga tol. Nakakabahala na kasi hindi kaya may ambisyon na sakupin ng China pati ang universe. Diba? Imagine ninyo yun. Inilabas na ng China ang mga unang detalye ng isang ambisyosong plano para bumuo ng isang pasilidad para sa pananaliksik sa ilalim ng dagat na may potensyal na baguhin ang maritime exploration na matatagpuan mahigit 6,000 feet sa ilalim ng South China Sea. Gaya ng iniulat ng South China Morning noong linggo na ang pasilidad ay inaasahang makukumpleto sa... Ano na naman tong South China Morning Post mga tol, ay isa rin po itong state owned na parang media nila, di ba? Nako totoo kaya ito? Baka mamaya pang lang to, pang bali-balita lang nila para kunyari marami silang proyekto na ang pasilidad ay inaasahang makukumpleto sa 2030 na may kakayahang tumanggap ng mga scientist na titira sa Deep Sea Space Station ng hanggang sa 1 buwan. Ang pangunahing focus ng nasabing pasilidad ay ang pag-aaral sa cold steppe ecosystem sa lugar. Ang mga ito ay mga natatanging kapaligiran na dati nang napag-alaman na puno umano ng iba't ibang mga isda, pati na rin ang malawak na deposito ng methane-hydrates para sa potensyal na mapagkukuhanan ng enerhiya. Yun yung main purpose noon, yung may makukuha sila sa ilalim. Kaya sila gagawa ng kanilang research facility sa South China Sea. 'Di ba? Hindi lang para pag-aralan yung mga isda diyan o yung biodiversity sa ilalim ng karagatan ng South China Sea, maging yung mga makukuha nila diyan. So, yun yung talagang intention ng China. 'Di ba? At dapat maging mas alerto tayo ngayon, mga tol, mga kababayan, dahil baka mamaya malaman natin na meron na rin silang tinatayong research facility dyan po sa West Philippine Sea. Mas delikado po yan.
Sa pakikipag-usap ng mga reporter mula sa South China Morning, isang news website na nakabase sa Hong Kong, ang mga researchers mula sa South China Sea Institute of Oceanology ng Chinese Academy and Science ay nagsiwalat ng isang hanay ng mga detalye tungkol sa ambisyosong bagong proyektong ito ng China. Ang proyektong ito ng China sa ilalim ng dagat ay lalagyan umano ng isang advanced na sistema upang umabot ng isang buwan ang mga scientists sa ilalim ng dagat upang mag-host ng isang permanenteng network ng pagsubaybay, obserbahan ang mga antas ng methane hydrates, mga pagbabago sa ekolohiya at aktibidad ng tectonic at seabed observatory upang magtatag ng isang 4-dimension na monitoring system. Ang proyektong pagtatayo ng pasilidad ng China sa ilalim ng karagatan ng South China Sea ay may kasamang mahabang listahan ng mga kontrobersiya. Ang pangunahin sa mga ito ay ang matagal ng hindi pagkakaunawaan sa mga teritoryo sa lugar dahil inaangkin ng China ang buong South China Sea kabilang ang West Philippine Sea kahit walang matibay na batayan ang China na lumalabag sa UNCLOS. Ayon naman sa ilang eksperto, ang proyektong ito ng China sa ilalim ng South China Sea ay posible umanong gamitin din sa mga aktibidad pang-militar. Matik na yan mga kabayan. At sa ibang balita naman mga kabayan, nag-deploy ang China ng 32 sasakyang panghimpapawid kahapon sa palibot ng Taiwan bilang bahagi ng isang joint combat drills kasabay ang anunsyo na magsasagawa din ng live fire exercises sa isang lugar na humigit kumulang 40 nautical miles o 74 kilometers lamang mula sa timog ng isla. Ang Defense Ministry naman ng Taiwan ay kaagad namang kinundina ang nasabing pagsasanay ng China bilang mapanganib kaya't ang militar ng Taiwan ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga puwersang pangdagat, panghimpapawid at panglupa upang alerto at handa umanong tumugon ng naaangkop. Kita mula sa barkong... Diba? Ganito sana dapat yung Armed Forces of the Philippines, no? Ganito ka-alerto. Kaya mas kailangan natin yung mga makabagong kagamitan ng AFP, ng Philippine Navy, ng Philippine Coast Guard. Diba, ng Armed Forces ng Philippine Marines, diba? So Air Force, diba? Maganda yung ganyan, no? Titignan natin sa isang mas malaking picture, no? Na kung ito ay gagawin ng China dito po sa atin, no? Nai-imagine ko nga na minsan baka bigla na lang lumapag yung China diyan sa Palawan at sakupin na nila yan, no? Ano yung kahandaan na gagawin ng Pilipinas, diba? Baka huli na ang lahat bago tayo kumilos. Dapat ngayon pa lang, kumilos na tayo at suportahan natin yung ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Diba? Kaysa naman yung pera na dapat pwede nating gamitin sa mga ganitong pagpapalakas ng ating Armed Forces of the Philippines, napupunta sa bulsa ng kung sino-sino. Diba? Dapat ilagay natin sa nararapat na proyekto. Diba? Ang pangdigma ng Taiwan na Panchao kung saan sinabayan nito ang dalawang barko ng People's Liberation Army Navy na si Mingshan diba? Type 071 at Qiandao Hu Type 903. Diba? Astig. Pinalagan ng Taiwan, sinabayan yung PLA Navy. Pilipinas, ano na? Ano na nangyari sa atin? Iwan na tayo. Ang People's Liberation Army ng China ay tahasang lumalabag sa international na pamantayan sa pamamagitan ng unilateral na pagtatalaga ng drills na 40 nauticals lamang mula sa baybayin ng Kaohsiung at Pingtung na nagsasagawa sila ng mga drills nang wala umanong paunang babala. Ang hakbang na ito ay hindi lamang nagdudulot ng mataas na antas ng panganib sa kaligtasan ng mga international na paglipad at mga sasakyang pangdagat, ngunit isa ring tahasang pagpukaw sa seguridad at katatagan ng rehiyon. At katahimikan din, di ba? Ganyan-ganyan yung ginawa nila sa sa Australia at New Zealand, no? Nagsagawa sila ng fire drill, no, na walang abiso. Di ba? Walang paunang abiso. Wala silang, kumbaga sa wala silang permit, mga tol. Basta na lang sila nagsagawa ng kanilang fire drill do sa isang area na yon, 'di ba? Na wala man lang silang pasabi. 'Di ba? Delikado nga po 'yan dahil may mga dumadaan diyan, no, na mga merchant boat, may mga dumadaan diyang mga eroplano. Paano kung tamaan yung mga 'yan? At saka at the same time,
mga tol, mga kababayan, pagka dumaan yung mga eroplano dyan at meron silang fire drill na ganyan, ang mangyayari dyan, no, magre-reroute yung mga yan, yung mga eroplano. Diba? Pati yung mga barko. Diba? Kasi baka tamaan sila eh. So, napakalaking abala talaga ng mga ginagawa na to, ng Chinese na to, netong mga insekto na to. Diba? Pinalakas ng China ang pag-deploy ng mga fighter jets nito at mga barkong pangdigma sa palibot ng Taiwan nitong mga nakaraang taon hanggang ngayon upang igiit ang pang-aangkin nito sa soberanya sa isla na tinatanggihan naman ng Taiwan. Pero bago ang mga yan, noong Martes ay hinuli ng Taiwan Coast Guard ang mga Chinese crew ng isang Chinese cargo ship matapos umanong maputol ang isang undersea cable sa Taiwan Strait. Ayon sa tagapagsalita ng Guardian o Taiwan Coast Guard, ang nasabing cargo ship ay naghulog umano ng angkla malapit sa undersea cable at halos kalahating oras lamang ay iniulat na ng Chunghua Telecom na naputol ang kanilang internet habang ang barko ay gumagalaw na paalis sa lugar. Kaya tinawagan ng Taiwan Coast Guard ang barko ng China, ngunit hindi ito tumugon sa mga radio challenge. Kaya't dito na hinarang ng Taiwan Coast Guard at hinuli ang 8 Chinese na sakay nito. Grabe, no? Sinampahan nila yung barko, no? Dapat ganyan din ginagawa natin mga tol, no, ng ating Armed Forces of the Philippines, ng Philippine Navy, yung mga ganyang klaseng barko, no, habulin, sampahan, hulihin, no, at kung maaari, kunin na natin yung mga barko na yan, gamitin natin laban sa China. Diba? Hindi naman eh. So kayo, ano masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at ating pag-usapan yan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Alright? Peace. I'm out.